For me, he's the Michael Jordan of Philippine basketball. So, that's what we expect him to do, and that's what he does every night. He just goes out there with his A game every single night. He's a great teammate. He's a great player, and we're very blessed. We're very lucky. Alright, magandang gabi. So ito, Gilas Pilipinas gumawa nga ng isang history. Yun, tinalo lang naman po nila ang number 6 sa buong mundo. Alright, hindi basta-basta yan. Isa sa pinakamalakas na basketball team sa buong mundo. Alright, ang tinalo nila. At dyan po makikita kung gaano nakalakas o gaano kalaki ang in-improve ng Gilas Pilipinas mula noong si Coach Tim Cone ang humawak sa kanila. Alright? Tinalo din nila ang France national team na may Rudy at iba pang NBA players. Tapos sa naging laban na ito ay sila pa ang nag-host ng laro kung saan ay libo-libo mga Latvian fans ang tumungo upang manood at magbigay ng mabigat na suporta. Literal na underdog tayo dito at hawak lahat ng Latvia ang advantage para manalo. Pero dito nga pumasok ang sikat na salita sa Pilipinas pagdating sa larong basketball, bilog ang bola. Meaning walang sino mang makakapagsabi kung ano magiging ending ng game hanggat hindi pa ito nagaganap at natatapos. Ito nga nangyari sa laban ng Gilas at Latvia kung saan ay hindi lang ang Latvia ang ginulat ng ating pambansang kupunan, kundi pati na rin ang buong mundo. Dahil buong game ay ni minsan ay hindi nakalamang ang Latvia sa ating national team. Mapa-opensa man o depensa ay naging maganda ang pagkamada ng Gilas sa game na ito. Though may mga certain point na bumabagsak ang depensa natin, inaalat ang shooting, nakakapag-commit ng mga turnovers, ay hindi pinayagan ng Gilas na maulit sa laban na ito ang matagal na nating sakit sa laro, ang biglang collapse. Kaya ang resulta bagsak ang malakas na European team. Paulit-ulit man nating sinasabi na history ito, ay history naman talaga ito literal dahil mahigit 6 na dekada na ang nakakalipas noong makakatalo tayo ng isang European team taong 1960. Kudos sa nag-iisang coach Tim Cone na talaga namang maestro pagdating sa adjustment ng mga plays. Iba rin talaga ang puso ni Coach Tim sa laro kung saan ay bago pa man ay sinabi nito na hindi sila pumunta dito para manalo lamang sa isang game kundi sa isang buong tournament. Kudos sa ating mga mandirigma sa laban na ito. Ang una ay si Justin Brownlee na kumamada ng 26 points para maging MVP of the game. Grabe ang opensibang binuo ni Brownlee kontra sa Latvia. In and out kumaka na ito. Sunod ay si Kai Sotto na nagtala naman ng 80 points at 8 rebounds. Sure ball ako marami pa rin masisipat ang mga basher na weaknesses ni Kai this game, pero hindi natin maitatanggi na sobrang laking tulong ni Kai sa Gilas sa laban na ito. Next ay si Abay na talaga namang ipinapakita na habang nagkakaedad ito ay tila mas lalong lumalakas si Kraken. Malaking statement ang 11 points nito para iparating sa international basketball scene na kaya pa nitong pumalag. Naging malaking parte din ng panalong ito ang ating mga guard na si Newsom at Ramos na hindi pinayagang ibabaw ang opensa ng mga tirador ng guard na Latvia. At dahil sa panalong ito ay hindi naiwasan pa ng ating kababayan sa NBA na si Jordan Clarkson na matuwa sa kanyang pangalawang kupunan sa larangan ng basketball. Napapost pa nga si JC sa kanyang official social media account right after the game. Meaning talagang sinubaybayan ni Clarkson na naging laban natin kontra lang. Shaquille O'Neal dapat unong humingi ng tawad sa Pilipinas ayon sa mismong FIBA. Yung post niya na hindi daw niya alam kung ano ang laro ng Gilas Pilipinas. Well, malakas yan si O'Neal pero ang lupit ng ginawa ng Gilas na ito at isa talaga itong history. Yan, almost 60 years bago nangyari ito. Ang tagal 60 years, kaya history talaga yan.